Sino ang mag-aakala na darating ang araw na magmumukhang maliit ang mga PBA players natin? May 7-3 na ball sa TNT, may 7-6 na Ligara sa Macau. Pero aminin natin, sa bawat dunk ni ball, isa lang ang sinisigaw ng utak nating mga Pinoy. Kaya to ni Kai Sotto. Habang nagpapasiklab ang mga 7-footer import sa PBA, si Kai Sotto tahimik na nanalasa sa Japan. Hindi na ito yung Kai Sotto na payat na nakilala nyo noon. Sa Koshiga Alpas ngayon, si Kai ay ang nag-a-average ng double-double at hindi lang basta tumatayo sa ilalim. Nanunupalpal na siya ng mga dating NBA players. Bakit natin siya kailangan sa PBA ngayon? Simple lang, sa unlimited height rule ng Commissioner's Cup, lihado ang mga local big man natin. Pero si Kai, 7-3 din. Imagine, a Kai Sotto versus ball matchup. Parehong mahaba, parehong perimeter game, pero si Kai may home court advantage sa puso ng mga Pinoy. Ito yung tanging matchup na kayang magpatigil ng traffic sa EDSA. Hindi lang ito tungkol sa height. Ang pinag-uusapan dito ay ang respeto. Pinatunayan ni Kai Sotto sa B-League na ang mga Pinoy ay kayang maging elite rim protector, habang mga imports dito ay paupa lang para sa isang conference. Si Kai ang future ng Gilas. Siya ang sagot natin para hindi na tayo mabuli ng mga higante ng FIBA. Pero nga, ito ang tanong, sapat na ba ang galing ni Kai para tapatan ng isang NBA caliber player tulad ni Bol? O kailangan pa niyang mas lumaki ang katawan para hindi tumba ng mga inside bangers ng PBA? Ano sa tingin mo mga kapas break? Kung may chance na magtatapat ang dalawang 7-3 footer, ano kaya ang kinalalabasan dito? Don't forget to like and subscribe my YouTube channel para sa mga updates sa basketball. Maraming salamat po!